Bumaba ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa ayon sa Philippine Statistics Authority. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Tumaas ang 96.9% ang employment rate sa Pilipinas base sa huling labor force survey ng Philippine Statistics Authority noong December 2024. Ibig sabihin, nasa 50.19 milyong Pinoy ang may trabaho. Employment rate natin for the whole year 2024 ay nasa 96.2%, higher compared sa employment rate noong the whole year 2023 na nasa 95.6%. Nananatili naman sa 3.1% ng unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho. Bumaba din sa 10.9% na underemployment rate. Dumarami naman ang mga nagtatrabaho sa sektor ng transportasyon, konstruksyon at serbisyong publiko. Isa ang National Capital Region sa pangunahing lugar na dinarayo ng job seekers. Generally, tumaas naman po ang NCR. Mataas po sa NCR, mataas po ang employment rate. May direktiba din ang presidente na kung pwede ay buwan-buwan magkakaroon ng job fair. Sa pamamagitan ng trabaho para sa bayan, patuloy ang pagsasagawa ng job fair para sa 12,000 graduating na Pantawid Pamilya Pilipino Program beneficiaries sa Metro Manila sa pakikipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development at PESO. Dito sa NCR, meron tayong displaced workers ng IGL, ng POGO. So, yun din ay kaya kami nagkakaroon din ng job fair ay para dito sa ating mga displaced workers ng POGO. May direktiba ang presidente na hanapan sila ng trabaho. Nakatakdang magsagawa ng job fair sa Iloilo at Davao ngayong buwan. Samantala, kung sakaling pumasa sa Kongreso ang karagdagang 200 pesos minimum wage sa mga pribadong sektor, nakahanda ang DOLE para magsagawa ng labor inspection. Kami po ay pumupunta sa mga employers, sa ating mga establishments para tingnan natin kung sila ay compliant sa general labor standards na included po doon ang minimum wage. Kasama rin sa susuriin sa labor inspection ay kung tama ang ibinibigay na social benefits sa mga empleyado. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.